Blessed morning o mapagpalang umaga po sa ating lahat. Today is Friday but June 19. Ayan, happy birthday sa isa sa ating kapatid dito sa pananampalataya, si Sis Laila. Ayan ang ating first ever na prayer partner nung dumating tayo dito sa lugar natin. And ay nagsa-celebrate siya ng birthday at today is statutory holiday po dito sa Hong Kong, or parang the celebration of Dragon Boat Festival if I'm not mistaken. But ayun, so kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay for today, at ang inyong lingkod po ay mamaya ay magpapahinga. Ayan, kumbaga ay rest day natin. At thanks God for the rest day and Friday today, and may Saturday lang. Tapos Sunday na naman as our day of worshiping the Lord. So, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay. At ngayon po ay dadako na naman tayo sa ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, dahil whenever we have time ay ginagawa natin ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Whether it's in comfortable place or in an uncomfortable place, like kagaya ngayon, narito tayo sa isang park, pahingahan na area para sa gayon ay makapagawa ng devotion. And thanks God because after ng sobrang nag-black storm kahapon dito sa Hong Kong, so kitang-kita sa mga balita na may mga area na binaha, but praise God because ang pag-iingat ng Panginoon ay laging nasa atin. So bago tayo dumako ng ating pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, muna natin kakalimutan ang mag-opening prayer. Let us pray. Ang namin Diyos ng kapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Una, salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin. Gayon din po sa divine protection, wisdom, promotion, protection, Panginoon, and mga provision, Panginoon. Gayon din, Panginoon, pinagpapasalamat din namin ang mga kinakarap namin pagsubok o problema, Panginoon, because it shapen our faith and trust in you, Panginoon, and minumold ang aming character to be more like you, Panginoon. At dadako po kami muli sa pagbubulay o pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin na ang inyong divine wisdom, Panginoon, ang sumaamin upang ang lahat ng babanggitin ng aming labi ay tanging para lamang sa kapurihan ninyo. Kayo po ang siyang magpala, Panginoon, gayon din sa mga taong makakapakinig, makakabasa o makakanood nito, Panginoon, na magsilbing instrumento lamang po ang inyong lingkod, Panginoon, bilang tagapagpahayag at tagapagturo ng inyong mga salita, Panginoon, hindi sa aking sariling karunungan, Panginoon, ngunit sa karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. At kayo na po ang bahalang humipo sa bawat puso at espiritu ng bawat isa, Panginoon. Natatanggap nito, Panginoon, na bagamat kami ay may iba't ibang paniniwala o iba't ibang kaisipan, Panginoon, ngunit dalangin namin, Panginoon, na kayo ang magbibigay sa bawat isa, Panginoon, ng kaliwanagan at pagkaunawa sa mga mapapakinggan nilang ito, Panginoon. At we humble down before you, Panginoon. May the glory be unto you alone, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at mataas na papuri, Panginoon. This we pray in the power of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 24:9. Ito po yung nakasulat. Kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Yun nga daw yung mga kababaihan na pumunta sa libingan ng ating Panginoong Jesus, di ba? After 3 days. And yun na nga, they find out na wala na ang katawan ng ating Panginoong Jesus doon, at sinabi nga ng mga anghel ng Panginoon na ito ay muli nang nabuhay. And kagaya sa naalala nila na oo nga na nagkatotoo yung sinabi ng Panginoong Jesus nung bago pa man mangyari yun, na mangyayari at magaganap yun. At yun na nga, naganap na nga. So message, umuwi nga daw ang mga babaeng iyon at isinalaysay o sinabi sa 11 alagad, which is dahil nga si Judas Iscariote ay nagpatiwakal, di ba? Kaya naging 11 na lang yung 12 apostles ng ating Panginoon. At iba pa nilang mga kasamahan ang buong pangyayari. Application, kapag puno ka talaga o napuspos ng mabuting balita ng Panginoon, ay hindi mo talaga mapipigilan na ipagsabi ito sa marami. Imbes na mga masama, nakakatakot, nakakalungkot, o nakapangihinang balita ang ipinamamalita mo, mas mabuti ang libreng kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos. At iyon nga ang ginawa ng mga babae ito. Pagka-uwi nila mula sa libingan ay ikinuwento nila sa 11 alagad, maging sa iba pa nilang kasamahan. At siguradong nagdulot din iyon ng matinding saya o galak sa mga iyon. Maaring may maniniwala agad at maaring may mga hindi rin agad maniniwala. So purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So yun nga, 'di ba?
sabi, kapag nakatanggap ka ng good news from the Lord, di ba? Siyempre, ganoon naman tayo eh. Kapag halimbawa, may balita, di ba? Sasabihin mo sa tao, anong gusto mo? Good news or bad news, di ba? And kagaya pag tayo ay nag-evangelism, di ba? Pinapaliwanag o meron tayong mga tutulungan upang makakilala at tumanggap sa ating Panginoon, di ba? So, parang kagaya nito, ginamit ang mga kababaihang ito, which is sila ay mga hindi tinitingala sa lipunan dahil kumbaga mababa ang tingin sa mga kababaihan during the time ng mga Israelita, di ba? Or ng mga Hudyo. Pero the Lord empowered them sa pamamagitan ng sila yung naging first na tagapagpahayag sa mga tao ng tunay na nangyari na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Pero sabi nga, when you share the gospel, when you share the good news of the Lord, hindi lahat ng mababahaginan mo ay maniniwala. Others may doubt na totoo ba yan? Parang hindi naman makatotohanan, di ba? Na paano from a sinner we can be free from sin dahil hindi mo alam, kapatid, kung gaano katindi yung kasalanan, yung problema o yung mga ginawa ko in the past, di ba? Pero sabi nga, ang Panginoong Yesus sa pagkapako niya sa krus at pag-aalay niya ng kanyang buhay sa atin, hindi lang yung mga past, present, maging yung mga future na magiging kasalanan natin ay nilinis na ng ating Panginoon. And it's up to you if you will accept Him as your Lord and Savior. Pero if you accept Him as your Lord and Savior, nawa ay talagang isa puso mo to or isa buhay mo to and talagang makita into your life na ikaw talaga ay kinalulugdan ng ating Panginoong Yesus, di ba? Nasabi nga, there is a saying na si Mahatma Gandhi, sinabi niya, I like your Christian, which means yung Christian na paniniwala natin, Christianity. But ang hindi niya gusto is yung mga Christian, kumbaga yung mga miyembro ng Christian, dahil hindi naman natin masasabi, may iba talaga dahil bilang tao, bilang carnal, we are still sinner, we sin, di ba? Pero sabi nga, as you pursue your relationship with the Lord, to deepen your relationship with the Lord, you will sin less and less. Hindi naman masasabi na, ay, dati nanggap ko na ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, malinis na ako, holy na ako, hindi na ako magkakasala, di ba? Sabi nga, we are still living in the flesh. So there will still be a tendency na makakagawa tayo ng kasalanan, whether it's intentionally or unintentionally. Pero ang kagandahan lang, once you accepted the Lord as your Lord and Savior, di ba? Kumbaga, magkakaroon ka na ng konsensya na iisipin mo muna, ano, ito bang gagawin kong to? Nakalulugod ba to sa Panginoon o hindi, di ba? So, meron ka ng conscience, meron ng mangungusap sa'yo ang Holy Spirit na yung gagawin mo is kapag hindi siya makakabuti or hindi siya nakakalugod sa Panginoon, much better na wag mo na lang gawin kasi either magkakasala ka lang and it will put you into danger, di ba? Or yung kapwa mo, pwedeng mapahamak dahil sa gagawin mo yun, di ba? Especially if talagang ito ay major decision na gagawin mo, di ba? Pero yun nga, ito, nagdesisyon yung mga kababaihan na yun na nakasaksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus na ibalita ito sa mga naiwang mga alagad ng ating Panginoong Hesus at sa kanilang mga kasamahan. Ngayon, it's up to them if they want fruit, di ba? Siyempre, may iba sa kanila as we dig in sa mga salita na ito ng ating Panginoon na merong hindi agad talaga maniniwala. Parang kumbaga, magdududa pa sila dahil syempre, hindi nila nakita talaga ng face to face kasi alam naman ng tao, to see is to believe, so, di ba? So pag may sinabi ka sa kanila, parang gusto muna nila makakita ng proof, makakita ng pruweba na totoo nga yun or totoo nga yung sinasabi mo, di ba? Especially in our time ngayon na puro marami ng mga CCTV, marami ng kapag nakita nila in talagang in action yung mga pangyari, tsaka doon pa lang nila masasabi na totoo. Pero pag parang mga sabi-sabi lang or true words lang, hindi yun masyadong pinaniniwalaan, di ba? Pero sabi nga, mas mapalad ang mga naniniwala sa ating Panginoon kahit hindi pa natin siya nakikita because it will be revealed in the proper and right time that the Lord will reveal Himself para doon sa mga tumanggap o mga nakakilala sa Kanya o
pinili na sumunod at magkaroon ng deeper relationship sa Kanya. Basta sa atin, kung tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng karunungan o kakayahan upang maibahagi ang Kanyang good news sa ating kapwa, ay gawin natin ito sa abot ng ating makakaya, because we know that our labor in the Lord is not in vain. So, naman po may natutunan kayo sa ating maiksing share ng devotion video, and tayo po ay mag-end na into closing prayer. So, amin namin Diyos na makapangyarihan sa ating pinapuri at pinasasalamatan ka po namin sa inyong mayamang salita na aming natutunan ngayon. Tunay nga, Panginoon, na salamat po dahil sa good news na yun, Panginoon, ay meron kaming pwedeng maibahagi sa aming kapwa, Panginoon, tungkol sa libreng kaligtasan ay pinagkakaloob nyo. Although it is free, Panginoon, the salvation is free, Panginoon, ngunit ang katumbas nito, Panginoon, ay ang dugo at ang buhay ng inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, na walang bahid ng kasalanan, ngunit para sa amin ay siya po ang nagdanas ng lahat ng hirap, siya po ang nagdanas ng lahat ng sakit, at maging ang kinatatakutan ng tao na kamatayan ay hinarap niya po, Panginoon, at napagtagumpayan niya. In 3 days, He resurrected, Panginoon. Kaya kami ay tunay na may maibabalita sa aming kapwa at sa lahat ng tao, Panginoon, na tunay nga na kayo ang Diyos na dapat naming sandigan, na kayo ang dapat naming paniwalaan, at kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat at makakabuti para sa aming, Panginoon. We pray, Lord God, para sa lahat po ng mga taong dumadanas ng mga financial problem, Panginoon, any losses, Panginoon, ito man ay financial, ito man ay relationship, Panginoon, ito man ay family, friendship, Panginoon, at nadayaman o naloko, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, that you are the God who can restore and you are the God who can provide in everything that we need, Panginoon. Kaya kami umaabot sa anumang edad na meron kami, Panginoon, yun ay dahil kayo ang siyang nagpapala ng buhay, ng lakas, Panginoon, at lahat ng mga blessings na hindi man namin ina-expect at hindi man namin deserve, Panginoon, pero kusa niyong ipinagkaloob sa amin. Kaya din po, Panginoon, we pray para sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, Panginoon, whether it's physically, emotionally, o spiritually, Panginoon, ay you are the God who healed, Panginoon, at sa mga latay at sugat ng Panginoong Yesus, we are totally healed, Panginoon. Maging ang kinatatakutan ng tao na kamatayan, Panginoon, ay napagtagumpayan na ng Panginoong Yesus. Kaya kahit kami man ay lisanin na ang mundong ito at ang mga kakilala namin o mahal sa buhay, Panginoon, nakasisiguro kami that once we accepted you as our Lord and Savior, we will be reunited at makikita kayo ng face to face sa inyong kaharian sa langit, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga prophets, pastors, priests, evangelists, missionaries, Panginoon, teachers, workers, Panginoon, members of all the body of Christ, Panginoon, iba't iba mga denomination, iba't iba mga pangalan, Panginoon, iba't iba mga samahan, Panginoon, as long as we are proclaiming, Panginoon, and we are standing in your name, Panginoon, as our Lord, Panginoon, at kayo ang aming sinasampalatayanan at pinasasalamatan, at kayo ang pinapakilala namin sa lahat ng mga taong makikilala namin, Panginoon. Ay alam po namin na ito inyong kinalulugdan, Panginoon, dahil sinabi nyo nga sa inyong salita, if 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst of us, Panginoon. At anuman ang mga pagdaanan namin sa buhay, Panginoon, alam namin that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Kami lamang ang lumalayo sa iyo dahil nga sa mga kasalanan na nagagawa namin, Panginoon, but you are loving, Panginoon. Although you are just God, Panginoon, pero you are a loving and acceptable Father, Panginoon, na tatanggapin mo po kahit anuman ang mga naging kasalanan namin, Panginoon, if we humble down and we accept that we are sinners, Panginoon, and only by you we can be clean, we can be free, and we can be a children of you, Lord God. Kaya hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Ano man ang gulo na pinagdadaanan ng aming bansa, Panginoon, alam po namin na kayang-kaya niyang isaayos ang aming bansa, Panginoon, at alam namin na tunay na darating pa rin ang panahon, Panginoon, that as we are declaring that we are the only Christian nation, Panginoon, lahat ng mga bansa ay magiging Christian nation, tatalikod sa paggawa ng kasalanan, lalo ng korupsyon at anumang mga nakakasama para sa aming kapwa. Ang pagkakagulo-gulo, Panginoon, ay gagawin ninyong united uli, Panginoon. Magkakaroon ng kaayusan, Panginoon, mula sa pinakamataas na leader hanggang pinakamababa, Panginoon, at magluluklok kayo ng mga mamamahala sa aming bansa na hindi
nais na gumawa ng kasamaan, Panginoon, bagkos ay nais na mag-glorify kayo, Panginoon, nais na mapasaya kayo sa mga gagawing mga pagpapaunlad na aming bansa, Panginoon. Alam namin na mangyayari at magaganap na wala ng mga pamilya na magkakahiwa-hiwalay, Panginoon, sapagkat sapat na o higit pa, Panginoon, ang kinikita ng bawat pamilya sa aming bansa, Panginoon. We know, Lord God, that it will happen, Panginoon, in your perfect time, Panginoon. If we bow down and we pray to you, Panginoon, at samahan din namin ng gawa at magkakaroon ng mga Bible study, Panginoon, at mga life group or discipleship group sa bawat lugar sa aming bansa, Panginoon, maging sa pinakakasulok-sulukang mga bansa o sa kasulok-sulukang mga lugar, Panginoon, ay maaabot ng inyong mga salita, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, ang lugar kung saan kami ay nagtatrabaho, Panginoon, at sa iba't ibang mga OFW, sa iba't ibang bansa, Panginoon. Alam po namin na gagamitin nyo ang mga Pilipino, Panginoon, upang maipahayag ang inyong ebanghelyo o good news sa bawat isa, Panginoon. Ngayon din po, salamat sa aming mga employer o mga amo, Panginoon, na nagiging daluyan ng pagpapala upang kami ay may maipadala para sa aming pamilya, Panginoon. Patuloy niyo silang ingatan sa kanilang trabaho, sa pag-aaral ng kanilang mga anak, ang kalusugan at long life, Panginoon. At gayon din ang harmonious o maayos na pagsasamahan namin sa kanilang tahanan, Panginoon. At we pray, Lord God, na ang bansang Hong Kong, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil we are free to evangelize. We are free to share your gospel in this nation, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na mas marami pa kayong i-raise up ng mga leaders, mga pastors, priests, evangelists, Panginoon, mga workers sa bansang ito, Panginoon. At masasakop maging ang mga bansa na hindi nananalig at sumasampalataya sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, for your chosen nation, Israel, Panginoon, dahil sinabi nyo nga ang sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain, Panginoon. Dalangin namin ng mga Hudyo ay tatalikod sa kanilang paniniwala sa iba't ibang mga Diyos, Panginoon. Bagkus, Panginoon, they will believe and they will declare, Panginoon, the good news of you, Panginoon, na ang Panginoong Yesus lamang ang the way, the truth, and the life, Panginoon, that we cannot come to you as our Father only by Him, Panginoon. Kaya we honor you, we glorify you, Lord God, at ano pa man po mga gagawin namin sa mga susunod na araw ay tinatalaga namin sa inyo, Panginoon. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bye-bye po sa ating lahat, and God bless.